Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika sa isang nakakagulat na pangyayari, isang lalaki na umano'y gaanman ang lumantad at nagbigay ng pahayag hinggil sa isang di umanong planong pag-atake laban kay VP Sara at Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa kanyang salaysay, siya raw ay inutusan ng isang grupo na nagpakilalang konektado sa mataas na opisyal ng pamahalaan. Hindi pa malinaw kung sino ang nasa likod ng naturang grupo, ngunit agad itong nagdulot ng tensyon sa publiko. Sa kanyang kwento, na ilang buwan umano siyang minanmanan ng mga nagre-recruit sa kanya. Ayon sa kanya, malaki ang halagang inalok na kapalit ng pag-atake. Gayunpaman, nagbago raw ang kanyang isip matapos umano siyang kaisahang gamitan at iwan ng grupo. Dahil dito ay nagpasa siyang lumantad upang ilahad ang buong istorya na aniyay bumubagabag sa kanyang konsensya. Samantala, agad naman na naglabas ng pahayag ang kampo ng Pangulo na itinatanggi ang anumang kaugnayan sa umano'y plano. Ayon sa kanila, bahagi lamang ito ng isang mas malaking sabwatan upang guluhin ang administrasyon. Nananawagan sila sa publiko na huwag basta-basta maniwala sa mga peking aligasyon at ipaubaya sa imbestigasyon ng pag-alam ng katotohanan. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng DOJ at NBI ang salaysay ng sospek upang malaman kung may katotohanan ng kanyang mga aligasyon o bungan lamang ito ng manipulasyon. Sa ngayon, hinihintay ng bayan ng susunod na hakbang habang patuloy na umiinit ang mga espekulasyon. Nananawagan ng ilang opisyal ng publiko na manatiling kalmado at makialam lamang sa verified na impormasyon. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Nakita niyo ba to? Okay? So, during that time, mga kababayan, ano ba vlog natin dito? Ayan, no? Bahay sa Paris at Forbes Park ni Zaldico, taguan ng pera ng bayan, Co versus Villanueva. Ayan, patanong pa tayo dyan. So, kailan yan pinost ni Maharlika? February 13, 2024. Yan, mga kababayan. So, diyan, ito ang dahilan ng narereklamo ni Zaldico, ni Mylene ko na mga palangga patungkol dito sa aking pasabog sa kanila. Okay? Ngayon, i-play natin ng konti yan para makapag-relax kayo. There we go. Alright? Kung ano pinagsasabi ni Palangga Maharlika dyan, tingnan natin. Anong pinagsasabi mo dyan, Day? Okay, si Day Maharlika. Okay. So, dahil nga, ang isyong, nagsimula ang lahat ng ito dahil nga sa charter change. Okay? Dahil na-booking ang kampo ni Tambaluslos at ni Zaldico na based na kay Mim R. Ayan, based on Tambaluslos. Paano naman ako maging bayaran ni Tambaluslos Palangga? At ni Zaldo, kung kinasuhan nga ako ng mga putang ina, meron bang binayaran ka, kakampi mo, tapos kakasuhan ka? Ay, ambot! Mga alpot. Okay, go. Marcos, ay Senator Amy, na binayaran nila ng tig 20 million. Yan pa, hindi ko Okay? sasabihin na Mula sa opisina ng Tambaluslos sa pagtulungan ni Saldi Kulangot, o si Kulangot na lang, bigyan natin siya ng pangalan. Okay? Ni Kulangot, ni Zaldi Kulangot. Kaya, pinupush nga nila itong PI na ito, People's Initiative, na kung saan pang-deceive, pangluloko sa taong bayan. Alam nyo na yan. Actually, nag-hearing sila kanina. Nakatulugan ko na lang yung hearing, pero sayang talaga yung pera ng bayan na ginagastos dyan sa hearing na yan. Kasi obvious naman na sinungaling silang, mga sinungaling, hindi pa makasukasuhan niya mga yan. O sana, gurgurin na naman. Di ba? Dapat gumurgur. But anyway, so, mga kababayan, ngayon may mga ipapakita tayong mga bagay-bagay from Paris, France. Ayan na. Okay, kung saan, yung property, ayon sa ating puting ahas, which is nasa circle din nila Zaldi Kulangot. Okay? Okay. Ano muna natin? I-recap muna natin yung pinanggagalingan ng vlog. So, dahil sa Jutang Ginin ng initiative, na booking si Zaldi at saka si Tambaluslos, si Lisa Smag, si Kuting. So ngayon, nagre-react nga itong sila Senator Villanueva na, binabastos yung Senate at
hindi lang ng Senate, binabastos ng taong bayan, niloloko, ginagago yung mga tao, ginagamit ang DSWD, tupad, yung mga AIX, yung mga ayuda, sa pakikipagsabwatan yan ng kampo ni si Liza lahat ang punot dulo. Imagine nyo kanina, nanood ako ng Senate hearing. Forward lang natin konti. Okay? So, absent siya doon. So, kita nyo, lahat kamag-anak ni Kuting, magkakasabwat silang lahat. So, absent si Romualdez doon. Kamag-anak ni Romualdez, absent kasi syunga-syunga naman yun. Wala namang alam yun, kundi mangangamkam lang din sa kaban ng bayan. So, ngayon, absent doon. So, doon nanggagaling lahat ang ano na to. Itong mga pangyayari sa ating bayan. So, ngayon, dahil sinabihan, nung February 8, sinabihan ni Zaldico, si Senator Villanueva, ito yung eksakto niyang statement. Dahil nga, nakikialam daw dun sa charter change. So, ayaw nga nila makialam, di ba, ang Senado, at ayaw lang Yung sa Paris kasi. kaso, nasabi ko na yan sa inyo. Alright? Nasabi ko na yan sa inyo. Ay may nag-message sa akin na nasa circle din nila. Okay? Nasa circle din nila Zaldi Colangot na siya ay may ang asawa ni Zaldi Ayan na. ayon sa ating source Mhm. o sa ating puting ahas mga kababayan ay doon dinadala sa Paris at sa Forbes Park ang pera nating lahat, Okay. pera ng bayan. Nagkamali ba? So may nag-message sa akin, naikwento ko na to sa inyo, na-expose na natin, February na bumili ng bahay o ng apartment sa Paris, France, sa number 31 sorry for my pronunciation, I'm not French. Montaigne or Monton, whatever. Okay? Avenue. So, ayon sa ating source na nakamanman sa asawa ni Zaldi Colangot, na kung saan, mga kababayan, ang asawa ni Zaldi Colangot ay kolektor ng Hermes. Nagkamali ba ako dyan? Mga Hermes. Milyones yan. Imagine mo, ang mga dating wala namang pera na ganun karami, ay walang pakundangan na gastusin ang pera ng bayan. Ito, mga kabapalangga. So, pinuntahan ko, hi, Solid Maharlika na ko, Sir Zorro, how are you? So, pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting as na, Miss Maharlika, pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to. Itong bahay na, itong apartment na ito, kasi diyan bumili ng apartment unit ang asawa ni Zaldi. So, ito, mga kababayan. Pinuntahan natin, actually, ito. Ayan, tingnan natin ha. So, hindi ka makapasok kasi Yan yung pinuntahan ko yung property nila sa Paris. Okay, so pumasok ako dyan, tapos then ito. Tingnan natin. Papasok sana ako. So, ayan. So, supposedly papasok sana ako, kaso lang, meron palang susi. Meron. Ayan, hindi ka makapasok. Ayan, dapat. Ayan, hindi ka. Alright. Okay, ito na po. Ito pa isa. So, ayan. Actually, napakasimple lang naman na apartment to titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center. Dito sa Avenue Montaigne. Ayun, nakita nyo, number 31. Tignan natin. Ayan, diba? Ayan, 31. So, nandun siguro, I don't know kung nandun dyan yung mga pinayupak na awatan sa taas. Mapasok sana ako, kaso lang, of course, merong code. Okay. Ayan. So, ayan mga kababayan. So, sinadya ko po yan nung pumunta ako sa France kasi nga, ang nagbigay sa akin ng impormasyon, mismong na-circle at nakapasok na dyan sa apartment na yan dahil kakilala din nila ito. Okay? Baka yung asawa ay kolektor ng Herpes, sabi ni Den Scorpion. So mga palaga, nakikita ninyo na kung iimbestigahan lang ng gobyernong ito, Diba? kung saan dinadala I ang told you. pera ng nating lahat, ay talagang dapat ito mga ito, walang kapantay. Dapat 1 milyong katumbas ng gurgur ang parusa February sa mga 2024 yan, ha? hinayupak na ito. So last year, sinabi ko rin sa inyo na maliban sa kolektor, itong kanyang asawa at pinapasara ang mga butik o mga tindahang mga designers sa Paris, France. Okay? At binabayaran, binibili lahat gamit ang pera ng bayan kung naalala ninyo.
Ngayon, napatunayan na natin, okay, dahil sa inilabas ni Joel Villanueva, ni Senator Villanueva, na mga anomalyang kinasasangkutan ni Zaldico at mamaya, anuhin natin yan, isa-isahin natin yan. At gusto ko rin i-share sa inyo mga kababayan, this was last year also, na sinabi ko na itong, last month lang pala, na itong si Zaldico, si Liza, si Tambaluso, si Sandro, okay, magkakasabwat sila sa pagbayad ng mga trolls. Di ba sabi ko yung kalbo, okay, yung kalbo, di ba, si Zaldi at nila Sandro, nila Tambaluslos para umatake sa akin. Forward mark. So last year, actually kung gusto niyo puntahan yung Facebook page nitong ni Zaldi Colangot, okay, ng chairman ng Committee on Appropriations, hawak nila ang budget ng Pilipinas, mga kababayan. Magsimula sa tsinelas, sa paa, lahat, at ikipa yata ng asawa niya ay kaya ako kinasuhan mga suntutan ng Hermes. Dahil dyan. Mga anak, actually, nakikita ko na ito, ipakita kasi may mga minor. So Wala lahat naman magsimula yung sa private belt, na sila. naka-Dior, pajama, lahat. Di ba? Di ba dapat ang mga politiko ay mamuhay ng modest kind of life. Simple lang. Paano sila magiging simple kung hawak nila ang trilyones na budget natin? See that? So ngayon, napag-alaman natin, dito sa ating source, mga kababayan, ito, tingnan natin, na bumili ng bahay, bumili sa Forbes Park. Again, Okay? last year yan. September, Vlog ko pa na yan. inulat sa inyo nire-remind ko lang kayo. Yeah. Bumili, as of September 2023, actually, 6 na Forbes homes, okay, Forbes Park properties ang naibenta doon kay Tamba, Kita kay nyo. Tambaluslos. 6 po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Ang pagkakaalam ko, pag ginugel mo ang mga bahay sa Forbes Park, pinakamahina ang 1 bilyong piso. So kung 6, let's say kung paimbisigahan lang talaga well, hindi ko alam kung sino pang matino sa buwakan ng inang puting administration, this is 6 Forbes Park See that? properties, of Forbes properties. 2024 vlog yan, mga Ngayon, mga kababayan, ayon sa information, okay, sa ating puting jahas nung September ay meron ding property nga doon si Zaldi. So ano yun, niregalo ni Tamba. At doon sa basement, doon daw po nila nilalagay yung mga budget galing sa national budget. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Okay, pause mo natin. Kaya sabi ko, Senator Joel Villanueva, total. Pause ko muna, ima-match lang natin dito. Ayan, tagalin mo si Maharlika. Ito po yung message na yan, A1 information. Ayan yan. Kasi ginamit ko yan, mga kababayan, sa aking exhibit dito sa kaso ko kay Zaldico. Yan ang mga nilalaban ko. Galing sa A1 information, as of September 2023, 6 Forbes properties were sold at the right price to Tambaluslos. Zaldisco's newest house in Forbes has 2 basement floors to house all their money bundles. Okay? Asking the oligarch informant to send photos. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Hindi ba narinig nyo ngayon ang mga sinasabi dyan sa Senate hearing? Na nagdi-deliver ng pera sa mga basement, sa penthouse, lahat. At lumabas ngayon sa Senate hearing. So 2023, last year, ako'y napapagod na sa kadadakdak, imbestigahan. And now, this is good thing. Tuloy natin kung ano pa sinabi ko dito. Itong vlog na ito, Feb last year. Para ipakita ninyo na kung gaano ka-consistent si Maharlika, di ba? Paano si Maharlika maging tao ni Tamba at ni si Zaldico na putang ina, 2022 pa lang, binubodya ko na itong mga jutang dyan. Gusto ko nga sila gurgurin kung gusto ko lang i-bend ang law, sabi ni Erwin. Tuloy natin si Palangga. Mainit ka naman sa privilege speech mo. Tulungan mo ang taong bayan. Bakit hindi ito ipa-imbestigahan? Itong nakakarating na information sa ating channel na 6 na Forbes properties ang binili ni Tambaluslos at ang iba doon ay nasa pangalan o baka may dami o
na kay Zaldi. Okay? At ng kanyang pamilya. Imagine nyo, may bahay sa Paris, may bahay sa Forbes, tapos may mga illegal na negosyo, di ba? May mga kickback. Okay? Itong mga impormasyon na ito, sinabi ko to sa inyo nung, I think, September. Okay? Mga palangga, na lahat ng infrastructure projects sa Nagkamali ba? Congress ay dumadaan sa kamay ni Zaldi Colangot, Congressman Zaldi Colangot, at Congressman Edwin Guardiola, Ano, lahat bagong ng pera pangalan lahat. ko, Congressman Edwin Guardiola, and Congressman Momo. Okay? So itong tatlong ito, lahat nasushoot ang mga proyekto, ang mga infrastructure projects sa mga kamay nila dahil sila po ang kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, inaatasan ni Lisa Smugs, ni Tambaluslos, ni Sandro na magnakaw, hubasin ang Ayan. pera ng bayan. See this? So ngayon, sabi ko nga, ano sabi to, lahat ng gustong magkaroon, okay, ng proyekto, okay, infra project, Infra. ay dumadaan sa kamay nila. At papaano, mga kababayan? Umaabot ng what? 52.5% Kita niyo? ang tongpats o patong ng mga hinayupak na ito para sa kanila. Imagine niyo, sabi ko nga kung ang budget is 1 million para sa kalsada, tapos ang 52.5% ay kukunin nila. Sa 50 na lang, di kalahati. 500,000. Anong kalsada ang dadaanan ng taong bayan? Kalsadang lastiko, goma, Kita niyo? Papel. kalsadang warak-warak, dahil kinuha na nila ang pera ng bayan. So ito daw, Hindi ba totoo ang sinasabi ko, Palangga? Hindi ba na ang isang maharlika na nagtaya ng buhay niya at kinasuhan dahil sa vlog na yan, at ngayon lumalabas na sa Senate hearing, and still I'm fighting against these people, and now it's good thing na nandyan sa Senado, and I hope may mangyayari yan. So this vlog, by the way, sa kapapasok lang, February last year. At lahat ng sinabi ko dito, ayan ang naririnig nyo sa Senate dito, mga kababayan. Listen. si Momo at Guardiola, parehong kongresista, nakasabwat ni Zaldico, ay long-time partners. Okay? At bagman. Okay? Noon ni Bonoan. Kaya daw alam nila ang lakad sa DPWH. Alam nila ang kalakaran kung paano humawak ng mga infrastructure budol project, mga kababayan. Kaya ang pera ay pupunta sa kanila imbis mapunta sa proyekto o sa taong bayan. Actually, ito daw si Guardiola ay mayroon ding mansion dito sa Los Angeles. Yan ang alamin natin. Dapat meron silang kamag-anak o putingas na mag-share sa atin na itong si Guardiola na kasabwat ni Zaldi ay mayroon daw ditong bahay sa Los Angeles sa exclusive community at top of the hill pa daw, overlooking, hindi natin alam kung saan ito. So mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Doon sa statement ni Congressman Villanueva, ay binoljak niya si Zaldico na ang mga kumpanya ni Zaldico ay nauugnay doon sa issue ng Pharmaly at doon nga sa DepEd laptop. Last year, naulat na natin yung DepEd laptop na yan. Pero ngayong araw na ito, nakaraang araw, ay napatunayan natin na yung mga information na nakakarating, mga palangga, ay kinalkal ni Joel Villanueva. Sabi ni Senator Villanueva, ito yung kanyang statement. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya, pero po pumasok siya sa away na hindi niya away. Kailangan niya magbanggit ng mga personal attacks at kakalkalin itong mga atraso niya sa bayan. So, kinalkal niya. Ito yung kumpanya niyang SunWest Corporation. Kita niyo? Tanong ni Villanueva, true or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Welcome back. Sagot, sabi niya, true. So, imagine mo, September pa nating expose. Siyempre, hindi na mapapansinin ng mainstream media yan dahil mga kasabwat talo si Lisa Smugs yan. So, ngayon, ay isang senador, Villanueva, ang nagpapatunay sa ating mga expose. O sabi ni Villanueva, true.
Okay? True or Ngayon, false? sabwat Ang kasama korporasyon din niya po, ang SunWest Corporation ay kasama dito sa controversial na Pharmaly kasi Pharmaly case dito na iniimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado. Yan ang sabi niya. Kung maglabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. O, tama. At masaklap po, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap ay inappoint pa siya ng Kamara de Representante. Tigil muna tayo dyan, mga kababayan. Di ba? Anong sabi ko? Ang mga ina-appoint nila Tambalusos, nila Kuting, nila sa SMAGS, kailangan may eksperyensya, mayroon na may karanasan na sa pagnanakaw para mabilis na lang ang delivery kay Lisa SMAGS. Yun ang aantay natin sa Senado. Ngayon, Paano i-deliver kay Lisa Tanas? Mga kababayan, so yun yung mga statement ni yun ang mga statement ni Senator Villanueva. Fresh looking si Tad, sabi ni Angie, may Perezilo. So ngayon, sa sobrang dami ng pagnanakaw, property sa Paris, kung sususugin ng buwaka ng inang mga taga-ombudsman, buwaka ng idang commission on audit, minumura ko na sila. Kasi mga kababayan, halos kasabwat na lahat ni Lisa Smith. So may natira man siguro, kung tama man yung gagawin niya, baka gurgurin o patalsikin. Katulad na lamang sa ginawa ni sa asawa ni Spokesroke. Dito si brother ko, Attorney Glenn Chong. Ayan, the next, highlight natin. The next administration should promise the people that it will establish a third commission and investigate all the officials who are intertwined with the corrupt Marcos administration. If found guilty, they should be punished severely to teach an unforgettable lesson. Yun nga, brother. Attorney Glenn, yun nga ang sabi ko kanina na kapag napatunayan, 1 million, sabi ko nga, brother, 1 million gurgur dapat, walang patayin. See, last year, actually, July pa ako. July na in-expose ko itong si Zaldico Langot na ito. Doon hinahakot ang pera ng bayan sa Paris, din sa Forbes Park. And now here, Senator Villanueva ay nagsalita na. So ano mangyayari sa ating bayan? Wala. Doon sa kapapasok lang, ito po yan. Pinuntahan ko yung apartment. Yan yung bahay ni Zaldico doon. Simple lang naman ang apartment to titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center. Ito sa Avenue Mountain. Ayun, nakita nyo number 31. Tignan natin. Ayan, diba? Ayan, 31. Diyan yung hanapin, no? Sir Zaldico. So, nandyan siguro, I don't know kung nandyan dyan yung mga Rimulya. nayupak na awatan sa taas. Pero mga kasabot yan Mapasok sana ako kasi lang. Of course, merong Okay, mga kababayan. So kaya ako galit na galit. Ano ba pinaglalaban natin dito? Kaya nga sabi ko, ano bang ginagawa ninyo? Hawak ni Zaldi ni Tambalusos yung pera ng bayan. Habang kayo ay walang pambiling bigas, habang kayo ay hirap na hirap, ang pera nililibing sa loob ng basement. Nananawagan ako dito kay sa mga kongresista, patangin na sino ba pananawagan? Kay Senator Villanueva na lang. Naimbestigahan niyo tong taong ito. Total, inano mo na Senator Villanueva, inilagay mo, kinwestiyon mo na yung kanyang mga anomalies. So pupuntahin niyo din dito kung sino ang nakadami na nakalagay sa property sa Paris, France. Pwede kayong makipag-ugnayan para susugin yung mga jutang ginimis na ito na ang pera ng Pilipino, pinapasyon show nila doon sa ibang bansa, binibili ng Hermes, pinapasara ang mga designers, boutique and everything. Diba? Jocelyn, sabi ni Attorney Glenn Chong, I love the 1 million gorgor. No mercy to those guilty of grabbing the people's money. Exactly. Ngayon, mga kababayan. Ay, nasukang-suka na ako. By the way, sa akin palang mga maiputol ko lang. Okay? Sa aking mga ating moderators, sabi na aking mga moderators kahapon, may nagpadala daw, may nagsend daw, may pinadala daw si Lisa Smugs na 5,000. Walang kwento yan si Bugaw. Ayan, 20. Huwag na yung pag-usapan si Bugaw. Ilibing na muna yan. Ay, nako. So mga palangga, ito ang warning. Ngayong parating na February 25, ito yung pinaghahandaan nila. 'Di ba? Kaya naman itong si Zaldico, itong grupo nila Lisa, itong grupo nila Tambaluslos, double time
Okay? Double time yung pinaplano nila ngayon kung paano i-counter yung Feb 25 sa Cebu. Sabi ng aking brother Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, ang 5,500 ay pambili raw ng itim na kandila para mas effective ang ating banat kay Boton. Yeah, yun nga Attorney Glenn Chong eh. Anyway, so ngayon, malinaw tayo dyan ha. Wala nakarating na 5,500, Zoro ha. Wala tayong pangkape. Lilibre ko pa naman sana kayo. Alright? So anyway, so going back tayo dito sa Sibugaw yan. Feb 25. So dahil yung impact ni Attorney Vic, ni Attorney Glenn Chong, nila Cabsec Ibasco na Nag-rally nung event dun sa Davao Rally at Pangulong Duterte at sukang-suka na nga ang mga taong bayan sa kanila. So pinaghahandaan nila yon Brother Glenn, yung Feb 25. Forward lang natin Okay? yung saldi ko. Dali. Ang mga trolls. Kaya sabi ko, Feb 25 siya. So habang sila ay bumibili ng iba't ibang mga properties, kayo hirap na hirap. Tapos kaya itong boom 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 na ito, panakot sa inyo tayo o igugurgurin tayo. Ning konti, diplomatic na. Kasi kung ako nasa upo, ay Tanggalin natin si Palangga.